Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang hinain nga ni Rimulya at ni Abalos na panibagong warrant of arrest ni DJ Bantag. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi na nga tatantanan si DJ Bantag ni Rimulya na ito dahil naghahanap talaga ng panibagong kaso matapos ngang palpak ang kanilang plinano sa loob ng Bucor Bilibid. Ay talaga naman naghanap pa sila ng panibagong kaso na iahain di umano kay DJ Bantag. Ngunit maraming ang netizen at mga abogado at babatikan na talagang pinagtanggol nga di umano si DJ Bantag dahil sa kagagawa ni Rimulya na ito. Isa na doon si Attorney Panelo na pinamuka di umano sa kanila na walang silbi ang warrant of arrest na hinain ni Rimulya na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga ba sila kaganib sa kapangyarihan at kung gaano nga ba nila gustong pabagsakin itong si DJ Bantag na ito. Ang malaking katanungan ay talagang ano nga ba talaga ang plano nila kay DJ Bantag? Bakit hindi nila tinatantanan? Gusto yata nilang makita na patay na itong si DJ Bantag, ngunit hindi nga magpapadaig si DJ Bantag kay Rimulya na ito dahil talagang maraming nagmamahal sa kanya at ipagtatanggol ito ng maraming Pilipino, lalo na di umano ang mga attorney at abogado. Dito nga natin makikita na talagang nagbabait-baitan lang talaga itong si Rimulya para magpakita si DJ Bantag, ngunit hindi nga ito obra dahil alam niya na kung ano nga ba talaga ang tunay na kulay ni Rimulya na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na maganda yung ginawa niya pagbibitiw sa tungkulin. Sana hindi nangyari yun, hindi tayo nakarating itong kalakaran. Kung siya ay naging maingat sa kanyang mga galaw, ay yung ginawa niya talagang hindi katanggap-tanggap yun. Dahil kitang-kita sa video, ginawang kalokohan, kawalang hiyaan ng dating pulis. Yun. At talagang natakit pa, buot pa ng baril, at nagkasapa. Tataka nga ako, bakit alarm and scandal lang? Dapat talagang mas mabigat na krimen ang pinatong dyan. Hindi lamang yan. Sana maging leksyon ito doon sa mga pulis. Hindi po pwedeng bibigyan natin ng proteksyon yung mga kabaro natin kahit naggumawa na ito ng kalokohan o irregularidad o krimen. Ito man ay pangkasalukuyang naninilbihan o dating naninilbihan dahil lang sa dati nating kasamaan. Yan nga ako palagi sinasabi niya ni dating Duterte. Kaya tayo magulo sapagkat hindi natin sinusunod kasi kung ano yung batas. Palaging nangingibabaw yung ating number one bias, number two yung ating relasyon doon sa mga taong nakaharap sa sakdal. O yan ang nagiging problema. Kaya dapat palagi tayo kung ano yung sinumpaan natin sa ating kultura. Gawin po natin, maging objective tayo, huwag tayong padalos-dalos, at huwag tayong magpakita na kahit na bahagya na tayo ay unfair o kaya unjust. Ayan po ang ating masasabi. Yes, Attorney, kailangan na po talagang ma-address itong issue na to because it reminds me of the incident that happened in America many years ago. Kung naalala niyo po yung si George Floyd po na kung saan may isang pulis na lumuhod sa kanyang leeg at yun din ang naging rason ng kanyang pagkamatay. Yes. Tama ka dyan. Maraming So dapat lang talaga sana tularan ito ni ni General Katapang, ni SOJ Secretary, sila Abalos, sana tularan to kasi nga ang dami na nilang sablay guys kapit tuko pa rin sila.
Pero itong pulis na to guys, no, itong si Brigadier General Torre, konting decision lang guys, no, pinairal niya kaagad yung delikadesa. Nag-resign kaagad siya. Hindi na niya pinatagal. Hindi na siya tawag dito, nagmamatigas pa, no? Pinapakita niya guys na wala po siyang intensyon or hindi po siya gaham sa kapangyarihan. Kasi agaran kaagad siya nag-resign eh. Yung iba dyan, di ba? Pinapatagal pa nila, pinapaabot pa nila ng ilang buwan bago sila mag-resign. Kumbaga, yung iba dyan, iniisip pa nila. Baka wala na silang trabaho, wala na silang kita. Pero itong si Brigadier General Torre, mga kaibigan, saludo talaga ako, bilib talaga ako sa kanya. Dahil po sa delikadesa niya, guys. Na dapat, yun ang meron sa ating mga opisyal. Lalo-lalo na yung mga palaging sablay, no? Palaging sumasablay, palaging pumapalpak, na hindi man lang hindi man lang makuhang aminin yung kasalanan. Di ba? Yun yung nakakainit ng ulo dun eh, yung kumbaga nakakagalit eh. Kita mo na nga yung mali, no? Kitang-kita na nga eh, kitang-kita na yung mali. Ilang beses na nagkamali, ayaw pa rin aminin na siya ang may mali, siya ang may kasalanan, or siya ang nagdulot ng malaking problema sa mga kaso. Ayaw pa rin aminin. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi pa rin natuto. Pero samantalang ito si Brigadier General, guys, Torre, meron po siyang malasakit sa kanyang mga kabaro. Ayaw niya mabahiran eh. Di ba? Ayaw niya mabahiran yung mga kabaro niya eh. Dahil yung ginawa niyang desisyon sa pagpa-presscon po, kumbaga, na-realize ka agad niya, guys, na, mali pala to. Mali ang ginawa ko. So, kailangan ko na mag-resign kasi para lang ma-preserve at hindi mabahiran ang reputasyon ng institusyon ng konstitusyon ng Pilipinas, yung PNP. Napakalaking institusyon yan. Tapos babahiran lang ng itong mga tiwaling mga lespo. So palakpakan po natin guys, no? Bravo po kay Brigadier General Torre. Bravo, ang galing ng kanyang ginawa. Sana talaga tularan siya. O ano ha? Sana napanood nyo ito ha? Alam mo na kung sino ka. Kung ako sa inyo, magbalot-balot na kayo. Nakakahiya na kayo. Di ba? Ganun lang naman kasimple yan eh, delikadesa. Oh, ayan lang. Meron ang mga Pinoy may kusa tayo eh, no, ang mga Pinoy eh, no. Ano natin na ugali natin may kusa eh, no. Nag-press kasi, adrenaline rush, nauto siguro kay Gonzales at dahil sa press, nakatutok kasi sila. Adrenaline rush, yung parang na-excite siguro. No? Parang ganun yun eh, parang na-excite. Kaya siguro, press con ka agad. Parang ganun yan eh. Siyempre, akala siguro nila pag nagpa-press con sila, sisikat ka agad. Kasi siyempre, naunahan mo eh. Pero hindi nila alam, mali pala yun. Di ba yung ginagawa ni Boying, press con ka agad? Ano nangyari sa kaso? Ano nangyari sa kaso ni Bantag? Ano nangyari sa kaso ni Teves? Wala, nga. Sino may kasalanan? Di ba DOJ? Inamin man ng DOJ. Meron bang press con or meron ba tayong narinig na at least inamin niya or nag-apologize siya, no? Nag-public apology siya na pasensya na kayo ha. Sa bagay, may inamin siyang na fake news siya eh. Ayun, inamin niya na fake news siya. Kanino ba yun? Kay Kataroha? Di ba umamin siya noon? Sabi niya, na fake news ako. Yun. Dapat ganun. Inaamin mo na nagkakamali ka rin. Kasi guys, hindi na naman tayo nagsasalita dito eh. Galing po yan sa mga expert na mga magagaling, magigiting na abogado.
mga professional, mga veterano katulad ni Attorney Panelo. Ilang beses siya nagbigay ng advice kay Secretary Boying. Ilang beses. Ilang beses natin kinover yan. Narinig ba tayo? May narinig ba tayo kay Secretary na parang parang nag-courtesy call din siya kay Attorney Panelo na sasabihin niya, maraming salamat Attorney Panelo at least nagbibigay po kayo ng advice. Wala! Wala tayong narinig na ganoon sa kay Secretary, wala. Kasi ayaw nilang aminin na lahat ng ginawa nila kay Bantag at ginawa nila kay Kong Arnie, pasintabi na po. Pero itong sasabihin ko, totoo to. Nagkamali kayo. Ito po, panoorin po natin sa Attorney Panelo, mga kaibigan. Ito na po yung kay Bantag, guys, no? Ito po, panoorin po natin, guys, ha? Wait lang, play natin. Salamat, Attorney. Ito na po yung kay General Bantag. Sa huli naman po nating current issue, naghain ang National Bureau of Investigation o NBI ng murder complaint laban kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at sa 6 na iba pa dahil sa pagkamatay ng isang inmate. Ang naturang inmate ay si Hegel Samson na namatay noong November 7, 2020 sa National Bilibid Prison Hospital. Sa autopsy, sinabi ng NBI na namatay si Samson dahil sa heart attack na posibleng pinalala dahil sa asphyxiation or suffocation. Matatandaang sa isinagawang investigasyon ay umamin ang 4 na inmates na kanilang binalot nila ng plastic bag ang ulo ni Samson kaya hindi ito nakahinga. Kapareho rin umano ang uri ng pagkamatay ni Samson sa inmate na naging middleman sa Percy Lapid case. Samantala, sinasabi ng isa sa 4 na inmates na si mismong Bantag ang nag-utos na patayin ang isang Leon Bilibid dahil kumukontra umano ito sa kanya. Binatikos ni Samson si Bantag sa social media dahil sa umano'y pagpayag nito na makapasok ang mga kontrabando sa loob ng National Bilibid Prison. Sa ngayon ay hindi pa rin matukoy ng mga otoridad ang kinaroroonan ng dating Bucor Chief. Ano po ang reaksyon ninyo patungkol dito, Attorney? Well, sabi nga, when it rains, it pours. Kaya sunod-sunod ang timanta ay nabot itong si dating Bureau of Corrections Director. Sa akin, yung ganyan mga kaso, hayaan na lang sana natin ang pag-operate ng batas. Let the law take its course. Yeah. At huwag na tayo magbigay ng mga katulan. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa Department of Justice. Kasi, yan pong Department of Justice, ulitin natin yung mga sinasabi natin ng mga nakita. Ang trabaho po ninyo, hindi lamang umusig or to prosecute. More importantly, kailangan magbigay kayo ng katarungan. Yes. At pag kayo ay magbibigay ng mga pahaya sa isang inaakusahan na siya ay may kasalanan at kayo ay nagbibigay ng mga 100% siguruhan o naniniwala kayo at itinakalat nyo sa publiko sa pamamagitan ng inyong opisina na yung nakasakdal ay talagang siya ang kriminal sa likod ng krimen, ay wala na. Talagang walang katarungan. Sabagat yung DOJ, sila po nagdidetermina ng probable cause. Kaya kung probable cause, tinatakda ng batas yan upang alamin kung merong na maaring probabilidad na yung nakasakdal ay nagsagawa ng krimen. At pag nakita nilang meron, isasampa nilang kurban sa hukuman. Pero kung yung puno mismo ng Department of Justice nagsasalita na yan ang mastermind, yan ang utak, useless yung preliminary investigation. Magiging moro-moro yun. Kaya tingnan nyo nangyari. Ilang kaso na malalaki. Ang ngayon ay ayaw sumuko ng mga nasasaklan. Si Pinong Bantag, dating kongresista Tevez.
ayaw silang magpa sa ilalim sa kapangyarihan ng hukuma sapagkat inilarawan na kagad sila na sila ang mga kriminal. So, ang damdam nila, hindi sila makakakuha ng katarungan. O ngayon, anong nangyari? Sayang lang lahat ang mga gumugundo ng oras, ng panahon. Hindi natin ngayon malalaman kung ano ba ang katotohanan niya. Sapagkat hindi uhusan ng kaso dahil walang jurisdiction. Eh mukhang hindi naman natututo itong media sa DOJ. Ayan po si Attorney Panelo. Hindi naman natuto itong Department of Justice, DOJ. Hindi pa rin natuto. Aray ko! Aray ko! So yun po mga kaibigan, no. Maganda yung pahayag ni Attorney Panelo. Magaling talaga siya, no. Magaling siya na abogado. Believe talaga ako sa kanya, guys. Sayang lang talaga hindi siya nanalo as senator. Maganda po ang kanyang yung sinabi niyang yung pinakagusto kong part yung walang katarungan No? 'Di ba sinabi niya walang katarungan? Wala naman talagang katarungan. At hindi mo makukuha ang katarungan hangga't hindi kayo lumaban ng patas, lumaban ng parehas. Kasi kung hindi nyo lang sana sinira ang reputasyon, karera, buhay, pamilya ni General Bantag, hindi naman ito magkakaganito Magkakaganito ba tayo, guys? Magkakaganito ba ang hustisya natin kung hindi nila sinira ang buhay ni Bantag? Hindi naman dapat ito mangyari, sabi nga ni Attorney Panelo Hindi naman dapat ito mangyari. Kaso lang, meron kasing tao dyan, meron kasing mga opisyal dyan na ayaw nilang tantanan, itong si Bantag. Paratang sila ng paratang. Siyempre, sino ba naman gusto magpakita kung wala kang kasalanan, wala pang preliminary investigation, ikaw na guilty ka na kaagad. Para si Tevez din, ganun din, Siyempre, dapat uuwi yun O, paano nga siya uuwi? Hindi naman sila kumakasa sa kanyang challenge. Ang challenge niya, bumaba ka sa pwesto, secretary. Pag bumaba ka sa pwesto, doon pa lang nila makikita na meron pong semblance of fairness. Hanggat hindi nila nakikita yun, mga kaibigan, wala Wala silang tiwala Masisisi ba natin sila? Itong mga gentlemen natin? Hindi natin sila masisisi. Bakit? Kahit nga tayo nakikita natin yung mali ng ginawa nitong si Bonjing, di ba? Tayo ha. Nakikita nga natin ginawa nilang mali. Sila pa kaya mga tauhan ng gobyerno yan? May mga legal counsel yan mga yan Mga matatalino yung mga abogado niyan. Tayo hindi naman tayo mga abogado. Tayo ay nagbibigay lang tayo ng reaction, nagbibigay lang tayo ng opinion. Pero pagdating po sa mga technicalities, yung mga technical term, hindi na natin hawak yan kasi may abogado talaga Siyempre, ibigay na natin sa abogado yan. Hindi na natin pwedeng anuhin yan. Sa pagbatas-batas po, dito lang tayo sa mga basic laws, Basic principles of laws, doon lang tayo. Kung ano lang yung napag-aralan natin. Kasi, syempre, sa college, meron din tayong Polsci Polsci 1, Polsci 1, meron tayong Polsci 1, meron din tayong Polsci 2. So, napag-aralan din natin yung mga Philippine Constitution. Di ba? Napag-aralan din natin yan Kaso lang, iba kasi guys, pag lawyer na talaga. Kasi syempre, nagsunog sila ng kilay dyan Kaya nga sila nag-lawyer Ibig sabihin, matalino. Hindi naman as in matalino talaga, pero kaya nga sila nag-lawyer kasi nga kaya ng kanilang mental capacity. Mental capacity, Melba Sutcliffe, ayan, correct. Ma'am Tessie Robias, maayong gabi sa imo. Arlene Lopez. Arlene Lopez, may kalap siya sa iyo dyan, ha.
Maayong gabi, Sir Foodie, at sa tanang mga ni Adri sa comment section, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Oy, mga taga Bulacan pala to si Arlene Lopez. Umulan dyan, no? Kasi magkalapit lang tayo. Maynila kami. Umulan din dyan. Sa diin ka sa Bisaya, ma'am. Sa diin ka sa Bisaya, ma'am Arlene. Asa ka daw sa Bisaya, sa Visayas, Arlene. Ayan po mga kaibigan, no? So, papasalamat din tayo kay Attorney Panelo, no? Malaking pasalamat po natin sa kanya, guys, na hanggang ngayon hindi talaga niya binibitawan si Bantag, no? Talagang sinusuportahan talaga niya, guys. Pasalamat din tayo kay Attorney Panelo, mga kaibigan. Palakpakan din natin si Attorney Panelo. Dahil hindi po talaga niya iniwan si Bantag, no? Basta pag meron pong may bagong development po kay Bantag, guys, no? May mga lumalabas na naman kay Bantag. Talaga si Attorney Panelo, andyan siya para suportahan po si Bantag, no? Pinaglalaban talaga niya. 'Di ba? Yan ang gusto ko kay Panelo, no? Talagang suportado talaga niya yung mga totoong tao. Good evening, Idol Foodie Net. Shout out from Bulacan, Norzagaray. Ayan si Danilo Enriquez. Oh, may taga Bulacan dito, oh, si Danilo, oh. Taga siya, oh, taga Norzagaray. Oh. Magkita kayo ni Sino ba yung taga Bulacan? Si magkita kayo ni Danilo Enriquez. Masbate at Cebu po. Ay, taga Cebu ka rin pala, Arlene. Taga Cebu ako eh. Mega love shoutout Danilo Enriquez. Ayan. Tas Masbate, no? So, pwede po kayo mag-comment at pwede na kayo magtanong, mga kaibigan. Open na po ang ating tanungan portion. Ayan. Ano ang unang question natin ngayong gabi? Solid Bantag lang talaga. Yes, Lolit na Maraos. Antike ko ako, ma'am Arlene. Taga Antike pala itong si Tessie. Evelinda Pastor. Good PM, sir. Foodie watching here from Isabela North. Bisaya ako. Dako. Ay, Bisaya din pala to si Evelinda Pastor. So, nagkalat na talaga tayo sa Maynila. Nagkalat tayo sa Luzon, Scorpion 73, Tessa Robies, maayong gabi, ma'am. Ayan, maayong gabi, Foodie, mabuhay. Nights, Oretop. Healthy Repair, Katapang, nakakatawa. Ka talaga, si Bautista mo at si Abalos mo ay lumabas na naman ang baho ng kaisipan. Babalik uli sa inyo. Hintayin lang ninyo uli ang kahihiyan ninyo. Ayan, si Health Repair, oh. Healthy Repair. Pinoy Seaman, United Kingdom. Hi sir, good evening. Watching from UK. Solid Bantag po. Hagio matago-tago. Kakaya Sir Bantag. Ayun. Yan o. Hagio matago-tago. Kakaya Sir Bantag. Ayan. Sabi po ni Pinoy Seaman, United Kingdom. Para kay Attorney Panelo, Teresita Pondara. Yes, palakpakan po natin si Attorney Panelo, mga kaibigan. Kasi hindi po niya iniiwan si Bantag. Dapat palakpakan din natin. Okay? Palakpakan! Palakpakan! Bravo, Attorney Panelo. Ayan, si Ma'am Arlene, taga San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Kaya pala Bisaya ka po, Ma'am. Si Arlene Lopez. Perla Manlimos, why is the conflict involving General Bantag out further investigated in a Senate hearing, especially as anticipated the truth seemed twisted? Oo, no? Perla Manlimos, I agree. Violeta Galban, Bantag #1 supporter. Ayan, Manuel Membrado. Ako rin, Bantag din ako. Umaasa ako na darating ang katarungan kay Bantag. Salamat, Attorney Panelo. Tessie Robies, maayong gabi, ma'am, sa imo Scorpion 73. Jamie Garcia, Megalab Shadow Sir Foodie Net at saka Foodie Net at Bantag supporter. Christopher Kai Corpus, sir, palagi akong present, Nova Vizcaya, COC po sa barangay namin. Oo, no, ngayon ba yun? Nag-umpisa na ba? Or hindi ba na-cancel sa inyo dyan, Christopher, ang COC? Parang may na-cancel yata ang COC, no? Dahil sa bagyo. Bitagalban, Attorney Panelo, ayan. Kudos to Attorney Sal, ayan, sabi ni Susan Abeles. Jaime Garcia, Jan Spea, maayong gabi, Sir Foodie, og sa tanan. Oo, maayong gabi sa inyo. Tess Alovera, yap. Hello from Chicago, USA. Ayan si Tess, taga Chicago. Oh, layo. Oy, malamig yan sa Chicago, Mega love shout Jamie Garcia. Tessie Rubies, Ma'am Arlene Antiquenio. Ako Panay Island. Taga Panay pala to si Tessie,
Nice. Or matanong lang ako, Foodie, paano kung mag-senador warrant, paano mag-file? Ha? Matanong lang ako, Foodie, paano kung mag-senador? Tapos warrant, paano mag-file? Hindi siya. Ewan ko lang kasi nga, ito honestly to be honest, Niles or the top, hindi ko alam ang sagot talaga niyan. Kasi, ang alam ko, Niles, yung nakakulong, pwedeng tumakbo. Tapos, meron din tayong, ito kung hindi ako nagkakamali paki-correct na lang ako guys Kasi yung nagtago po si Pampilo guys, si dating Pampilo Lacson, dating Senator Pampilo Lacson, di ba nagtago din siya, pumunta siya sa ibang bansa. Alam po, tumakbo siya Nanalo pa nga yata siya nun Correct me if I'm wrong baka mamali lang ako So yun po. Pero yung sa kaso kasi ni Bantag mga kaibigan, di ba nagtatago nga siya, may warrant siya. Ewan ko lang kung pwede siyang tumakbo Kasi kung ilalagay yung pangalan niya sa balota, ewan ko lang kasi kailangan siguro ng presensya niya. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita kung gaano nga ba talaga kaganib sa kapangyarihan itong si Remulla na ito. Matapos ngang ipahiya ni DJ Bantag, si Remulla na ito ay talagang benevoltahan niya rin si DJ Bantag ng panibagong kaso. Ngunit hindi nga ito uubra dahil hindi nila kayang pasukuin at hindi nila mahahanap itong si DJ Bantag na ito hanggang sa susunod na halalan. Kaya ang banat ng maraming netizen ay magtago na lang muna si DJ Bantag dahil maraming korap na opisyales ang kakampi ni Remulla na ito. At kung lalabas si DJ Bantag ay paniguradong pag-iisahan ng mga politiko na mga ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.